Ayan, hello, good afternoon sa ating lahat. Ayan, super mainit dito sa pinagpawisan ako ngayon. Ngayong araw na to, ilang beses na ako naligo. Dalawa. Ay, tatlo na pala. Katatlong beses na ako naligo. Mainit. Pagising ko, naligo ako. Tapos kung maglakad ng ng alaga ko, naligo ulit ako. Tapos nung papunta na ako sa sa market, naligo na naman ako kasi grabe ang pawis ko talaga. Ayan ang alaga ko, sunod ng sunod sa akin. Ayaw talaga niyang maiwan. Ayan siya, Ayan, nakabantay yan siya. Ning Neng! Ning Cha! Babale? Babale? Ning Neng! Wala siyang wala siyang imik-imik. Panay ang sunod niya kung saan ako andun siya. Tapos kung makipaglaro yung niya, yung kapatid niya na maliit, nagagalit siya. Gusto niya rin na siya din. Gusto niya, siya lang pala ang lalaroin ko. Yung imamassage ko yung ulo niya, gusto niya yun. Tapos yung lumapit na yung yung maliit namin na aso, nagagalit siya. Sabi ko, ang selfish naman ito, Parehas lang naman sila ng alaga kong isa din. Na maliit. May mga din sila mga isip. Ang cute lang. Alam niya pag papasok na ako sa kwarto ko paggabi. Galit na galit yan siya. Ayaw niya akong papasukin. Gusto niya, andito lang ako sa loob. Okay yan pag pag alis ng mga amo ko kasi magkasama kami dito sa kwarto. Susunod yan siya pag ako matutulog na, susunod yan siya dito. Tapos yung maliit naman, ang hirap kong anuhin. Mahirap siyang pasunurin kasi nagtatago sa ilalim ng ng sofa. Bibigyan ko pa siya ng ng pagkain sa papasok dito. Ilalagay ko muna yung yung maliit dito sa sa bed. Saka ko yun yung isa, yung malaki kasi susunod naman siya pag andito na kami sa kwarto. Maghihilata tayo. Ewan ko lang kung may bisita kami niyan, kung pupunta yung nanay at saka tatay ng mga amo ko. Kasi nung nagbakasyon sila, yung nanay ng lalaki, 2 beses bumisita dito. Parang 15 days ata yung nila, yung travel nila noon. So, 2 beses pumunta dito. Nung naman, nakaraan last na travel nila, pumunta din yung nanay dito. Ay, meron pa pala yung tatay ng amo kong babae, pumunta din dito. Kinamusta kami. Pero siguro yung yung camera na ko ba, nasagi ko siya paglinis ko, hindi umaandar, siguro hindi nakikita ng amo ko. Pinatignan sa tatay niya. Kasi yung tatay niya taga-ayos ng mga mga wirings dito sa loob. Sabi ko, ang tagal niyang inayos. Baka ko ba, nasagi ko siya kasi nagmamap ako sa ilalim ng ng cabinet. Tapos andun ang mga wirings. Pumunta talaga dito sa sa bahay. Kumusta ka na? Ganyan. Pero yung nanay at tatay ng amo kong lalaki, kumakain talaga dito. Magluluto talaga ako. Pero siguro ngayong travel na to, ewan ko lang kung may pupunta. Kasi 1 week lang sila doon. 1 week lang sila. Ayan, pag day off daw nila ako bukas. Okay lang naman sa akin ang day off bukas. Kasi yung katawan ko talaga is grabe, ang pagod ko talaga. Yung parang gusto kong mahiga ba. Kaso lang, bukas saan ako tatambay pag Biyernes pa naman bukas. Wala masyadong mga magdi-day off. Siguro sa ibang mga mga lugar meron yan. Gusto kong tumambay sa may mga dagat, mga ganyan ba? Mga tubig. Tas mahangin. Gusto kong mag-relax.
Gusto kong i-relax ang aking puso at isipan. Super stress na talaga yung ano ko. Yung isip at ano ko ba. Basta yung buong pagkatao ko ay stress na stress na. Parang yung katawan ko ay bibigay na sa ano, sa pagod ba. Ayan. Sakit ang katawan ko. Ang braso natin, oh. Medyo lumiit-liit na. Nag-ano na siya, oh. Naghahanap ako kanina ng ano, ng yung Bragg na apple cider. $99. Oh my God. Ang mahal pala. Pero may maliit niyan, nakita ko. Hindi na ako, nakalimutan ko na kasi kanina kasi nung pumunta ako doon sa ano, sa Chinese store, nakita ko yung ano. Pero malaki siya, parang 1 liter ata yun. Or 2. Malaki siya na ano, apple cider. $99. Grabe ka dollar. Bibili na lang ako ng lemon. 3 piraso is ano na. 3 piraso is 12. Ilang days ko na yan mauubos. Ayan, mamamalansya muna ako. Grabe talaga ang likod ko. Ang sakit, oh. Ang ating kilikiling maitim. Hayaan na natin yan. Oh my God. Nakakapagod ang buhay. Ayan, see you again mamaya. Ang aking alaga, andun na siya sa labas, oh. Natutulog yan siya. Ito, 2 lang naman ang plansyahin ko ngayon. Wala nang iba. 2 polo yung ang ito. Hello, Nini. At kung bukas. Ayan, alam ko na talaga na ipag-day off nila ako bago sila umalis. Tapos pag dumating yan sila, may isang day off na naman ako. Kasi 23 sila. 23 siguro may 1 week. May 1 week na sila. O 2 weeks at. O 1 week. So may day off din ako niyan. I'm really sure. I'm really sure. English is the fuck. English. Ayan. Aray ko. Grabe ang katawan ko. Ang sakit. Hindi ako komportable mamalansya ng ganito nakaupo. Kasi maano nga tayo short. Kawawa naman tong bra ko ay lumalabas. Lumalabas na. Parang ang plansya ay ang bigat-bigat na talaga. Magluluto ako mamaya. Ano lang, parang ano siya ba, lalagyan ko ng pineapple. May 2 slice pa ako ng pineapple doon. Tapos, ano, sibuyas, at saka, atsal, anong atsal? Bell pepper, yun. Ubusin ko yung mga ano, anong tawag doon? Mga leftover doon ba? Yung mga gulay-gulay. Kami lang naman 2 ng babae. Baon niya bukas, tas lunch ko para bukas, tas mamayang gabi. Na ano, dinner ko. Kunting gulay lang. Sabi pa ng amo kong lalaki, hindi ako kakain ng isda. Sabi ko, hindi ka naman kakain dito. Para sa amin lang yun. Ayaw niya talaga ng isda. Eh, kunti lang yung niluto ko. Yung isang isda, kinuhanan ko ng ano. Mga 4 na slice.
para sa mga alaga ko. Ay, nakakaawa yung nanay ko ba. Gusto niya gumaling sa ano, sa sakit niya. Gusto niya gumaling pero ayaw niya namang magpaano, anong tawag doon? Sa ospital ayaw niya kasi ayaw nga niya magpa-opera. Lumalaki na yung tiyan niya, grabe na ang laki talaga. Wala kasing mga nag-aalaga na tumitingin talaga kung anong sitwasyon ba. Puro busy yung mga kapatid ko. Busy sila sa kanilang mga buhay-buhay. Kasi yung mga anak ko naman, wala naman yung mga walang mga alam. Sobrang kaawa-awa na, tas ang payat niya na. Gusto ko sanang umuwi, kaso kung uuwi ako, wala nang panggastos doon. Ako lang nagtatrabaho na talaga, para sa mga gamot-gamot niya. Kasi yung mga kapatid ko naman nagbibigay, pero hindi talaga makaano ba. May mga gusto siyang inumin na mga herbal. Diyan na lang ako bumabawi sa panggastos kasi pag umuwi ako, wala kaming pagkukunan, mga anak ko. Wala pang mga gamit, mga anak ko na lang. Tas start na ng klase nila sa July 15. Tas wala pang mga gamit. Mga uniform, mga shoes. Tas yung college ko ngayon, wala pa talagang mga gamit sa boarding house niya. Kunyari yung mga panglutuan nila, wala. Sabi ko, paano na to Mahirap talagang mag-isa. Mahirap mang mag-isa na itataguyod ang mga anak. Pero mas mahirap pag may kasama ka na sakit lang sa ulo din, di ba? Mas okay na tong ganito. Tanggap ko naman na ganito. Kaya naman. Tiis-tiis lang. Kung ako papipiliin ako. Kung ako papipiliin, may asawa at walang asawa na kunyari ganito. Mas pipiliin ko na mag-isa. Kaysa may katuwang ka nga. Sumasakit naman ulo mo kung saan nagpupunta, di ba? Di mo alam kung saan nagpupunta, saan napupunta yung sahod. Kung may sakit ka, wala ka ring kasama kasi pag tinawagan mo, nagre-ring. Pag pangalawang tawag mo, di na makontak. Mga ganyan na mga Pero pag siya may karamdaman, ayun, ikaw lahat-lahat. Kaya mas okay na yung mag-isa. Nasanay na din naman na ako na mag-isa simulat sa pinanganak ko yung mga anak ko. Ako lang nag-aalaga, may mga sakit mga anak ko, ako lang. Walang suporta ba? Ayun, may suporta naman sa nagsusuporta naman sa pera. Kaso yung yung tulungan sana, wala. Hanggang sa umabot na naghiwalay, mga ganyan. Hindi na nagkaintindihan.
ganyan ang aking buhay. Single nanay ng 3 mga anak. Buti na lang mga anak ko ngayon ay malalaki na, kumakain na ng kanin. Hindi katulad noon nung umalis ako sa asawa ko, iniwanan ko yung asawa ko. Ako naman talaga ang umalis sa kanya. Ako yung umuwi sa amin. Umuwi ako, hindi man lang nagtawag, hindi man lang diba? Yung, kunyari effort ba na binigyan mo ng pagkakataon na wala pa rin. Hanggang sa nag-abroad ako, hanggang na napunta ako dito. Ilang years na. Dekada na, more than decade years. Decade. More than a decade. Ayan. Basta, sobra na 10 taon. Kasi yung panganay ko noon is pa lang siya 8 years old. Tapos ngayon na siya 18. O 10 years. Hindi pa siya nag-8. Ay pagpalagay natin 10. Isang dekada na. Kaya sa mga mommies dyan, sa mga nanay na nag-iisa, kaya niya yan. Sa simula lang talaga ang mahirap. Ang importante, may pamilya kang, may mga karamay kang pamilya mo, may maaasahan ka sa mga anak mo, na safety ang mga anak mo, mga ganyan na bagay. Parang mapapanatag na din yung yung isipan mo ba na iwan mo yung mga anak mo para makapagtrabaho ka. Sa una lang talaga mahirap. Yung sakit, sa una lang yan. Pero pag iniisip mo, what if ganito, bakit natin ipipilit yung sarili natin sa mga taong ayaw sa atin, mga ganyan. Hindi na siya masaya, hindi ka rin masaya. Nagsasama kayo pero wala kayong wala kayong peace of mind dalawa. Kasi may gusto siyang makakasama, ikaw gusto mo siyang makasama. Hindi nagtutugma yung mga isip nyo at puso at isipan ka. Puso at isipan. Ayan. Medyo minalas-malas talaga ako sa mga ganyan, sa mga pag-ibig na yan. Pero hindi naman ako nagsisisi kasi may mga anak akong may mga anak akong 3, di ba? Ngayon malalaki na. Kinaya kong itaguyod mag-isa. Kasi noon dalawa ang ginagatas ko. Pa lang yung bunso ko is 2 years old pa lang siya. Ginagatas, tas yung isa 3 years old. Yung 3 years old, mahilig talaga sa gatas. Iiyak talaga yan siya pag walang gatas. Tapos yung gatas nila noon is lang talaga. Bear Brand. Yung Bear Brand ang gatas nila. Dapat sa mga edad na yan, pa yan siya. Bunakit. Kaso nung nagloko talaga yung asawa ko, hindi na siya nagbibigay. Sabi ko, hindi na to pwede talaga. Kasi mga anak mo nang pinag-uusapan dito. So, plinano ko lahat, no? Kinuha ko yung mga papers ng mga anak ko. Tapos member ako ng noon, ng 4-piece. Kinuha ko yun, transfer ko yun doon sa amin. Bago ako nagdesisyon na umuwi. Ayan. Utakan. Bago ako nagdesisyon na sabi ko ito, final na talaga to. Final, wala na talagang balikan to. Pero binigyan ko siya ng pagkakataon na makita yung mga anak niya. Kahit andun ako sa kahit andun ako sa ibang bansa, pinapadalan ko siya ng pera kasi nagsasabi siya na wala siyang pangkain, wala siyang basta mga ganyan-ganyan na mga bagay. Kasi asawa mo pa rin, di ba? Pinagbigyan ko siya. Gusto kong bisitahin niya mga anak niya. Ako pa nagbibigay ng pera para
pamasahe, pambili ng mga ano, pampasalubong sana. Pero wala. Wala talagang pumunta. Ilang years yun ha. Maliliit pa yung mga anak ko. Pero nung na talaga, sabi ko wala na. Wala na talagang pag-asa. Kasi hindi natin pipilitin yung taong ayaw. Kasi sinabi ko rin sa kanya noon, pinapili ko siya ba? Sabi ko, kasi may anak. May sakit yung anak namin noon sa hospital. Pinadala ko siya ng pera. Ngayon, hindi pala pumunta. Hindi siya pumunta sa bahay. Kasi nagagalit yung niya ba? Ayun. Nagagalit yung kinakasama niya na pupunta siya doon. Ay, ewan ko, nagagalit ba? Or ewan ko lang. Basta yun ang pagkakaalam ko. Sabi ko, mga anak. Yung anak niya yun na nag-iisang lalaki namin. Sabi niya, mahal na mahal niya kasi nag-iisang lalaki eh. Doon ko talaga siya anong tawag doon? Parang trinay ko siya na talaga ba? Yung parang pinorsyo ko siya talaga na pag hindi siya talaga pumunta, wala na talaga. The end na talaga. The end na ng istorya ng pagsasama namin. Ayun. So ayun, hindi nga talaga pumunta. Tapos nagastos na yung Pagkatapos nun, minura pa ako. Kasi nanghingi ng motor, sabi niya. Aalis na daw siya, uuwi na daw siya sa mga bata. Padalhan ko daw siya ng pera para pangbili ng motor. Ayun, hiningan ko ng payo ang mga pinsan niya kasi yung mga pinsan niya ang nakakaalam doon sa kung anong mga ginagawa niya. Yung mga pinsan niya ay mas bata pa sa amin. Mga ahead siguro ako ng mga 3 years, mga ganyan. So sila ang nakakaalam doon. Sabi nila, ate, wag na. Sabi niya, kung may pera ka dyan, mo na lang sa mga anak mo. Sabi nilang ganyan. So yun. Tapos niloko ko siya, sabi ko, kunin mo na yung pera doon sa sa padalahan. Ayun, pumunta sila. Nag-report yung pinsan na babae. Sabi niya, ate, umalis na sila kasama yung babae. Hapon na sila umalis. Alas 3, ipagpalagay natin, alas 3, alas 4, mga ganyan. Yung parang malapit na mag-closing ba. Inano ko talaga na ganyang oras para magantay sila ba. Pagdating nila dito, andito na ako, nag-video pa siya, andito na ako. Pero di niya alam ko na may kasama siyang kasama niya yung babae. Tapos tinanong daw niya yung kasi yung babae ay mga anak ba, 2 anak. Sabi ko, ang swerte naman. Inaalagaan mo yung anak ng mo. Ako, wala naman sa akin yun na ganyan. Kasi pag mahal mo yung tao, ganyan talaga. Tatanggapin mo yung kung sino ang sumahal niya talaga yung babae, di ba? Ayaw niya ipagpalit sa amin yung babae na yun. Ngayon, nung umuwi ako, nasira ang pagsasama siguro ni ewan ko lang. Kung dahil sa akin, kasi umuwi ako noon. Tapos umuwi din siya sa amin. Yung time na yun, nagkita kami sa birthday ng anak ko. Tapos akala ng babae, ay kami, nagsasama ulit kami, parang nagkaayos kami ba. Nag-usap na kami ng babae, ewan ko lang, bakit iniwanan niya. Nag-usap na kami ng babae, nakalimutan ko, Michelle ata yung pangalan niya. Michelle o Sheila. Basta,
Sabi ko, kung mahal mo ang asawa ko, mahalin mo, sabi ko, ganyan. Totoo talaga yung usapan namin na ano, seryoso talaga yun para sa akin. Siguro yung babae walang trust, walang trust sa ano, sa asawa ay sa ano niya. Ayun, nakipaghiwalay siguro, ewan ko lang. Ang sabi naman ng lalaki ng ano ko, sabi niya, pipiliin daw niya kami. Sabi ko, pipiliin mo kami, tas ako, yung pipiliin ko is ang sarili ko, yung mga anak ko. Nakapag-desisyon na ako na sarili ko, ayoko ng sakit ng ulo. Ganyan talaga ang karma kasi grabe ang iyak ko noon sa kanya, no. As in, yung magmamakaawa ka sa kanya na ano, huwag kang iwan, mga ganyan. Gagawin naman talaga natin ang lahat para ano, para maging buo ang pamilya. Kaso sa lahat ng 'yon, hindi niya pinapahalagahan. Ngayon nakita niya yung halaga, siguro halaga ng pamilya na ano, nung may sakit siya, walang nag-aalaga sa kanya. Ayun. Hindi ko naman pinapangarap, hindi ko talaga, wala akong ano sa kanya ba. Anong tawag doon? Wala akong sama ng loob niya sa kanya kasi nung sinabi niya na ano, hindi niya maiwan yung babae. Doon talaga na ako nakapag-isip na, ano, pinaglaban niya talaga yung babae, sabi ko. Mahal niya talaga, sabi ko ganyan sa isip ko. So, ano, ako na lang ang nang tawag doon, nagparaya. Parang inintindi ko siya ba. Sabi ko, pagpipilitin ko to, masasaktan din ako. Diba? Magsasama nga kami, pero iba naman ang iniisip niya. Hindi natin alam, mag-aaway at mag-aaway kami kasi ganyan-ganyan. Hindi mo alam, nag-ano pa sila, nag-chat, nagkikita, mga ganyan na mga bagay. Wala na din akong, ano tawag doon? Wala na akong tiwala. Kasi pag ako kasi yung tao na ano, pagkakatiwalaan kita ng buo. Pero pag yung tiwala ko ay pinupudpud mo, mauubos talaga. Mauubos talaga ang ano ko, tiwala. Pasensya. Sabi ko, ginawa ko naman ang lahat. Ginawa ko ang lahat. Inalagaan naman kita, mga ganyan na bagay. Inalagaan naman kita. Siguro, ewan ko lang, ano ang ano talaga. Kasi tinanong ko naman siya, anong problema? Gusto ko mag-usap tayo, mga ganyan ba? Sabi ko, mag-usap tayo. Sabihin mo sa akin, anong problema mo sa akin? Ganyan. Wala siyang sinabi. Pero ganyan na talaga siya, babaero talaga siya, since ano pa talaga. Since nung nagsimula pa lang talaga kami, hindi pa kami kasal, may ano na talaga siya. May lahi na talaga siya. May lahi na talaga siyang babaero. Ayan. Pero pasalamat pa rin ako kasi may mga anak akong ano. O di ba kung hindi ako nagtiis noon na sabi ko, bakit inantay ko pa na maging 3 ang anak ko? 4 pa nga yung anak ko. 4 yung anak ko. Kaso namatay siya dahil sa stress ko sa kanya noon. Grabe ang stress ko talaga. Nanganak ako na wala siya. Dumating siya. Alam mo yung nanganak ka sa ano, sa ospital. Tapos ka na manganak. Dumating siya, late na. Pagkatapos niyang ano, makita yung bata, umalis agad. Kasi may ano daw, may trabaho, ganyan-ganyan. O diba? Asan ka niyan? Tas nagpapagwapo, nag-haircut, wala man lang ba, walang ano tawag doon? Yung masaya ba siya na ganyan? Makikita, maano mo talaga, maramdaman mo talaga yung pagkakaiba ng ano, saya ng tao.
Eh, nilagay ko na talaga sa isip-isip ko na, ano, ay ganito talaga. Wala nang pagbabago. Kasi ilang beses na ako umuwi sa amin noon. Pero hindi pa rin. Hanggang sa umabot na ang 4 ang anak ko. Wala. Kaya enough is enough. Yung ating pagtitiis ay tama na. Hindi ako maano sa pera eh. Mas okay sa akin na wala kaming pera masyado. Yung makakakain ka lang, mga ganyan na bagay. Kahit wala akong mga gamit noon. Yung sapat lang ba sa pang araw-araw na gastusin, mga ganyan. Pero yung mga luho-luho, wala akong yan. Sabi ko, ano bang problema? Tapos sabi niya, mukhang pera daw ako. No, napagsabihan talaga ako na mukhang pera. Kasi nga, ang ano niya, ang trabaho niya is a driver. Driver siya, truck driver. Yung mga long distance. So, malaki ang pera. Every 15 days pa yung yung sahuran. Ngayon, ako naman, every 15 days. So, may mga project ako niyan, bahay namin. Pinapagawa ko yung bahay namin. Ay, bahay pala ng nanay niya noon. Pinagawa ko. Dahan-dahan ba? Tapos ang gumagawa is ang tito niya. So, nakaka-less kami ng ng bayaran. So, every 15 days, may nilalaan ako ng pera doon. Para sa sa pagpapagawa ng bahay. Tapos, sasabihin, wala ka ng pera, mga ganyan-ganyan. Sabi ko, naka-budget na yung diba? Gusto ko maging masaya siya, makita niya yung yung hirap niya. May makikita siya pag uwi niya. Alam mo nung buntis ako sa yung pangalawa ko, ay yung pangatlo ko pala, kasi namatay yung pangalawa ko. Doon ako sa bahay nga ng nanay niya, pinapagawa ko skeleton siya ba? Yung yung mga, tawag doon, yung atip niya, is nagtumutulo. So, gusto kong lumipat. Bumili ako ng mga slab ng kahoy. Ayan, every 15 days yan, iniipon ko yan, yung mga binibili ko. Tas ako din ang ako ang gumagawa ng, tawag doon? Yung lutuan. Dapog yan sa amin, dirty kitchen ba, mga ganyan. Lutuan, basta lutuan. Ako ang gumawa. Kasi wala siya palagi. Kasi gusto kong lumipat. Doon kami nakatira sa sa underground, sa bahay ng lola niya. Ngayon, manganganak na ako. Gusto kong pagpanganak ko, may na kami, may lilipatan kami. Kasi matanda na yun si lola. Ayaw nang maingay, mga ganyan. Gusto kong malipat kami ng ng bahay. Hanggang sa na form ko na talaga yung bahay. Gumawa ako kasi may sila, mga jealousy na yung mga old na jealousy na kahoy. Ko yun siya. Kinip ko ba? Tapos alam nyo kung anong ginawa ko? May mga form na mga bintana na siya. Pero wala siyang mga tawag dyan, jam. So anong ginawa ko? Nilagyan ko, may mga mga tali ako, yung mga wires na basta may mga wires na pwedeng itali. Yun ang ginagawa kong pantali. So na-form na yung bahay, nilagyan ko lang ng kurtina, so maganda na sa loob. Tas yung pintuan din, naka-form na ako ng pintuan na slab din ang gawa ko. Bumili ako ng pako, basta yung mga kahoy. Ako lang gumagawa, buntis ako noon Tas yung pantali ko naman is yung rope na parang sa kalabaw ata yun na maikli. Yun, tas may mga maliliit din. Tas yung tatlo yun eh. Yung wire, parang bulb wire. Parang yung sampayan ba yun? Yun ang ginawa kong pangtali sa aking pintuan noon. Tas kami lang dalawa ng anak kong babae, yung panganay ko. Kami lang dalawa doon. Tas may kapatid pala ako na kasama doon nung paglipat ko na.
Tas akala ng asawa ko pag uwi niya, wala nang tao doon sa underground, andun na kami sa bagong bahay. Ayan lang. Napalayo na tayo sa aking kwento. Ayan. See you on my next video. Ayan. Ingat po tayo lagi and God bless us all. Ingat po tayo. Bye-bye. See you on my next vlog.